pakinggan natin si Magandang umaga po sa pakinggan po natin si Professor Antonio Contreras, mga kabsat. Ito po latest niya. The Senate was not under attack. atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook, live sa mga friends ko at syempre sa mga followers ko, Team Replay. Kasama na rin po dyan yung mga abangers ko sa YouTube channel ko, mga subscriber, na lagi ako nagpapasalamat dahil lagi nyo akong inabangan kahit anumang araw at anumang oras. Pag-usapan natin itong claim ni Senator Alan Peter Cayetano na under attack daw ang Senado. We were under attack. Meron pa siyang mga pabangbang ng kanyang kamao sa kanyang mesa. Lumalabas kahapon sa findings ng pag-imbestiga ng PNP, ng CIDG at saka ng yung Scene of the Crime Operatives. Lumalabas na talagang wala namang atake. Di ba? Malinaw na pinakita sa atin frame by frame yung nangyari. Marami mga aligasyon ang mga senador, nasa majority ng mga talagang napabulaanan kahapon. At syempre ang bottom line dito na sinabi ni Secretary John Vic Remulla na walang attacking nangyari. In fact, ayon sa findings nila, lahat ng mga tama ng bala sa dingding ay galing sa loob ng Senado. Ganito kasi po ang nangyari. Isalaysay natin doon sa mga hindi nakapanood ng press conference kahapon na sa Malacanang kinandak na andun po si Secretary John Vic Remulla, saka si Secretary Vida ng Department of Justice at saka si General Nartates, yung police ng PNP. Silang nagpakita sila ng mga video. Noong palang umaga pa, nung nagkagulo, di ba si Bato de la Rosa merong protective custody ng Senado. Nung umaga pa, ay humingi na ng security mula sa NBI ang GSIS. Parang meron ng pag-uusap na ganun. Dahil nga, ang kinakatakot, kasi di ba may mga pagbabanta, maraming ng mga demonstration sa labas, meron sinasabing tumatawag na nanawagan na rin yung mga DDS at kahit nga sa Bato de la Rosa, bandang huli, nanawagan na rin siya na people power, iligtas nyo ako dito. Di ba so may ganung klase ng posibilidad? Bagamat nung umaga, wala pa naman yata sinasabi si Bato na nanawagan siya ng people power, nagtangka yata siyang magano nung nalaman niyang walang TRO na nilabas ang Korte Suprema. So, ang GSIS kasi sa mga hindi nakakaalam, magkatabi lang yan ng Senado, isang complex yan eh. Ang tawag nga doon sa building ng Senado ay GSIS complex. Kasi nag-uupahan lang po ang Senado sa GSIS. Kalos kalahati ng complex na yun, inuupahan nila. So ang GSIS sa kabila, meron po yung mga koleksyon ng mga paintings ng mga mamahalin. Bilyones ang value. So syempre, isa-secure yun. Kaya nag-aalala, ang GSI's head leadership na kung magkaroon ng kaguluhan baka makapasok yung ibang mga papasok na mob ay kasi may pagitan, may mga bituan na lago, isang building lang kasi yun eh, so sinasara lang yung pintuan na yun. So mula nung umaga pa sinabihan na ng GSIS ang Senate na kami magagawa ng pagsara ng mga pinto, babarinahin namin yan. Kaya ito yung naging dahilan kung bakit may narinig na barinahan doon sa loob ng building. At ang NBI na andun sa GSIS side. Kasi mula nung naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema na igagalang na bagamat hindi nag-issue ng TRO, binigyan ng 72 hours ang gobyerno para magbigay ng sagot, ay pina-pull out na ng NBI ang mga tao niya sa mismong Senate. Kasi pag sinabi ng Senate complex, Senate, yung mismong part lang ng building na Senado. Kasi ang GSIS hindi naman Senate. So it's very clear that the NBI were only in the GSIS side. So yun. So nung mangyari yung kaguluhan, wala ng NBI sa loob. Nandun sila sa complex, pero wala sa GSIS sila, hindi sila sa Senado. So mali yung mga pananaw ng ibang mga journalist na nasa Senado sila, no. Wala sila sa Senado, nasa GSIS sila. Nasa loob ng building. So nakakadagdag ng gulo yan, di ba? Nasabihin mismo na ng mga taga-media na nasa Senado sila, wala po. May mga ibang taga-media kasi na gano'n ang tinutukoy eh. Ngayon, ang akin naman ganito, ano? So andun yung koordinasyon. Nasabi naman para sa Senado na mayroong pagbabarena. Ngayon, eto, si Aplasca, yung acting sergeant at arms. Nung nabalitaan yata na walang TRO na nilabas, parang biglang nagkaroon ng commotion na parang nagsabi siya na meron tayong arestuhin kaya i-clear ang second floor. Right? So doon na natin nakita na parang meron ng frame na talagang magkakagulo. Ewan ko for some reason, you know. But what is clear is that yung NBI nasa kabilang building, nakita sila doon sa hallway, nakita ni Aplasca, tinanong, taga saan ka, sinabi taga NBI, at nakita naman natin sa video na ang nagpaputok na una, si Aplasca. Warning shot, di umano yun. Pero ang sabi niya, dito nga nahuhuli, kasi sabi ni Aplasca sa interview, isang beses lang naman daw siya nagpaputok.
Ayon sa video, 3 beses. So doon na lang makikita mo meron ng problema, di ba? At nakita mo, meron pa tayong nakita doon sa video na para bagang, wala namang tao doon sa ba't paputok siya ng paputok, di ba? Parang walang tao doon sa hallway, tapos paputok ng paputok si Aplaska. So maraming mga lumabas sa kasinungalingan on the side ng Senate Sergeant at Arms. Na parang sasabihin mo, why should you lie? Now, ang sinasabi ng iba, may nahuling taga-NBI yung driver, yung volunteer driver, nahuli daw at nagpaputok. Kasi positibo daw sa paraffin test. Alam nyo, ang paraffin test po, hindi na po yan reliable sa ngayon. Marami ng courts ang hindi na yan tinitingnan. Kasi maliban po sa pulbura, marami pang pwedeng pagkuhanan ng paraffin, ng nitrate, katulad ng ihi mo. In fact, ang isang tao, pag nag-ihi ka lang, tapos hindi mo napagpag, nabasa yung kamay mo, pwede ka na magpositibo sa silver nitrate. So, hindi na masyadong tinitingnan. Ito pa yung paliwanag, ano? Sabi ni Matibag, positibo, kasi nga, yung hinuli nila na taga-NBI na nautusan ng palang kunin yung bag kasi di ba clear na yung Senado ng NBI. May nag-alisan, may nalimutaw daw na bag. Pinakuha sa kanya sa loob ng Senado. Doon siya hinuli. At tapos doon siya di ba pinahiga? At doon siya pinahiga kung saan doon may mga parang pinadapa na puwersado ng inaresta. Ang sabi ni Matibag, na andun kasi doon sa part na yun, may mga nag-discharge ng kanilang mga ng mga guns. Siyempre, may mga powder yun. Doon may mga gunpowder yun somewhere residue along the environment. So kung ikaw ay pinadapa doon, malamang baka yung kamay mo ay nakahawak ng gun residue nang galing sa baril ng iba. Diba? Baka hindi na nagpaputok ng baril, pag yung katabi mo ay nagpaputok ng baril, pwede ka maging positive sa paraffin test O, di ba? Ano pa kaya yung bigla kang pinadapa, di ba doon sa lugar na kung saan nagpaputok ng baril? Di sa malamang, yun namang law of gravity, yung mga pulbura na yan, bababayan hanggang sa floor. O, di ba? So yun ang paliwanag. So hindi conclusive. Ano ba sinasabi nito ni Senator Amy Marcos na nagsinungaling pa, sinabi pa na parang meron daw silang nahuling tao na ang sabi daw doon sa taong yun ay hulihin si sa Bato de la Rosa kahit na magkasakitan, di ba? Palata mo talaga nagsisinungaling tong mga senador na to. Di ba? So it's really, why do they have to lie? Di ba? So it's really interesting na on this one, nahuhuli ka sa bibig mo. Mismong yung ebidensya nagsasabi na walang atake sa Senado. Kasi paano ka nga naman atake, ikaw unang nagpaputok, ikaw inatake. Baka sabihin nila kasi sinusugod sila. Paano sila susugurin naman taga-NBI, hindi naman naka-ready to combat ang mga NBI, di ba? Nando sila sa kabilang building dahil sila ay kinausap ng GSIS na sila ay proteksyonan, di ba? Dahil mga mamahaling mga paintings, work of art ang naandun. May nagtanong, si Ivan Mayring na yata ng GMA7, bakit NBI yung pinapunta at hindi PNP? Kung ako rin naman nga ang taga-GSIS, unang-una ba't mo yung tatanungin pa? Para namang security persons yan. Pangalawa, kung ako yung GSIS, NBI ang papupuntahin ko kasi kung sakali man dumaan si Bato doon, di ba malamaring ay siya sa mga plano nila, yung kaya nga sinara mo yung pinto para hindi maging lagusan Paano kung makahanap ng paraan na doon dumaan si Bato de la Rosa para itakas? Di at least ang NBI na andun para meron na sila na yung naka-ready para mag-arrest doon sa tao. Why? Bakit ba? So it's really something that is just to protect one man. Kailangan nilang magsinungaling ng ganito. Di ba? Tapos ang nangyari pa, hindi napakita doon sa video pero nakita yung palang ayon sa report, yung palang si Senator Robin Padilla pala ang kasama ni Bato de la Rosa nung umalis. Kotse ni Robin Padilla ang ginamit yung puti. So, na kotse. So marami dito mga usapin. Kasi sinasabi ng kampo ni De La Rosa, hindi naman daw siya fugitive from justice. Anong tawag mo doon? May arrest warrant. Ngayon sasabihin niya, hindi naman daw valid yung arrest warrant. Bakit binigyan ng protective custody ng Senado? Tama. Diba? Alam mo, may tulog dito ang Senado, lalo majority. They acquired custody over De La Rosa in a protective manner, we are hoping that they're going to let him be there. Sabi nga na ni Secretary Bida ng DOJ, kapag may protective custody ka, ikaw yung mag-ensure na yung taong yun andyan, pinoprotektahan mo. At kung kailangan na siyang ipipresent mo. Ngayon, wala na sila ipipresent kasi tumakas na. At kahit paano balibaligtarin nyo, he's still a fugitive. At sabi ni Torion, ang fugitive daw, pag lumabas lang ng bansa, parang, bago yata yung tingnan ko, ma-research ko nga kung totoo ba talaga ang fugitive from justice, laging dapat na lumabas sa bansa. Kasi yun ang sinasabi ni Israeli Torion Nang maminsan, pag nakikinig ako kay Israeli Torion, at sa mga abogado ni De La Rosa, si Jimmy Bondoc, parang iniisip ko, sabi ko, ganito ba talaga ang law? Sabi ko, kasi ang natatani ko ang tatay ko, law din yun, lawyer.
pag siya may mga kliyente no, na alam, tinatanong niya muna, guilty ka ba? Ginaaminin mo sa akin, ginawa mo ba talaga? Kasi andito ako para tulungan ka na mapababa na lang yung sentensya mo o magkaroon ka ng deal. Pero kung ikaw ay magsisinungaling sa akin, hindi kita, parang gano'n. Lagi sinasabi yung tatay ko, didepensahan kita. Pero sabihin mo sa akin ng totoo. At hindi natin sasabihin hindi mo ginawa. Maglalagay tayo ng rason kung bakit ginawa mo. O kung ano man, kung hindi man walang lusot, ano pa ba yung pwedeng natin magawa ng parang para mapababa ang sentensya mo. Ganun lagi sinasabi ng tatay ko, and have the feeling that every lawyer should have that. Every lawyer should have that. But the problem is when law becomes a part of the ideological window dressing, when law becomes a partisan defense, na parang kita mo naman, hahanapan mo ng butas. Alam mo, very powerful yung depensa, yung comment ng Office of Solicitor General ni Darlene Berberabe. It's a masterpiece. You should read it. Every law student should read it. It's a masterpiece explaining point to point why we have legal standing in terms of arresting Bato de la Rosa. Pero pagpapakinggan mo ang mga abogado niya, para bagang, teka muna, saan kayong law school galing tong mga to? Diba? Diba? Minsan iisipin mo, tinuturo ba, kaya nagtanong ako sa social media, tinuturo ba ang international law sa Juris Doctor? At parang itong mga abogado, ito hindi nila may international law. Na nasa principle of meron tayong prinsipyo na ina-absorb natin ang mga, yung incorporation, incorporate na natin ang mga international law sa ating laws of the land. At meron tayong mismong Republic Act 9851 na nagsasabi na in clear terms na pwede nating isurrender ang isang tao na meron ng kaso sa labas. Sinasabi ni Torion, wala pa naman tayong batas na surrender. Alam mo, ang deliberation sa Congress, ayun ay nagkakameron lang ng value kapag malabo ang pagkaka-wordings ng isang batas sa statutory construction. Pero kung medyo hindi naman yun malabo at malinaw, hindi naman kailangan ng balikan at minutes. Ang importante ano yung nakasulat. Tapos ito pa, sasabihin niyo wala naman batas daw na nag-ano ng arrest. Kung walang batas, ano gagawin mo? Wala namang hindi mo ay nakalagay doon. Kung what is better, the one that is worded there o yung may intent pa lang. At wala naman nakalagay as may be provided by law. 'Di ba? 'Di ba nakalagay naman doon? Kung inilagay doon, can be surrendered as may be provided by law, then that's the time that you have to wait for the law, which is what is happening to the Dynasty Bill. Walang law. Kaya kahit nakalagay sa saligang, batas na ma-implement. Pero doon man sa RA 9851, law na nga yun eh. That is the law itself. That is not the Constitution. Ano yun? Law that as may be provided by another law, katamaran yun ng Congress. So, in a way, RA 9851, which preceded our accession to ICC, provided for the surrender and arrest. And yung malaking sinasabi na hindi na tayo covered ng ICC, minsan nakukurri na ako doon na parang hindi ba malinaw sa inyo, mismo Korte Suprema nagsabi na doon sa mga crimes na kinumit before our departure from ICC is still covered. We still have, ICC has still jurisdiction. Ano bang hindi malinaw sa kanila? Anyway, so ganun. At least malinaw na ngayon doon sa mga nag-ambition pa rin magpaniwala sa mga tao na inatake ang Senado. Hindi po. So tingnan natin ano ang mangyayari sa Senado ngayon. Na nagsinungaling sila at kinupkup nila si Bato de la Rosa pero nakawala. So ano ngayon ang responsibilidad? At under the command responsibility principle, nagkaroon ng kapabayaan at abuso sa kapangyarihan sa Plaska. Dahil nakita naman natin na kung paano siya nag-asta at nagsinungaling pa siya na isang beses lang siya nagpaputok samantalang 3 beses siya nagpaputok. So anyway, sige. Kita-kita na lang ulit tayo sa Biyernes. Ito po si Professor Tonton Contreras. Sana napagturo ko siyang kaisipan, napos yung mga puso at napabago ang panahon sa buhay, lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakabagsindo ko sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Sige, Biyernes na lang ulit tayo magkita. Salamat, Sir Tonton Contreras. Napaka-real talk talaga sa lahat. Tatakan sa palpal na naman itong mga DDS Senator of Diyos ko Lord Rudy. Basta DDS, bugak. Bobo, yun na nga. Don official, di ba? Diyos ko Lord Rudy, no? Gravity. O siya, mag-last topic na tayo, mabsat, bago tayo mag-end. May isang last topic po ako dito. Here we go. Oops. Oh, bakit?